Weng de la Peña sa Anong Say Nyo? Superradyo DZWB Last Report! Mula ho kay Mark Macalala at 50% discount. 50% diskwento sa lahat ng mga pasahero ng MRT3 at LRT2. Ipatutupad ho simula sa Lunes, Marso 23. Mark, pasok! Inanunsyo ngayon ng Department of Transportation na magbibigay sila ng 50% discount para sa lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2 simula sa Lunes, March 23. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng discount sa mga pasahero ng tren bilang tulong dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, malaki ang may tutulong ng diskwento sa pasahe sa tren para sa mga nagtitipid na pasahero. Samantala, epektibo pa rin ang 50% discount para sa white beep cards ng mga senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Para sa mga regular na pasahero, magagamit din ng blue beep cards para sa automatic na 50% discount. Para naman sa mga walang beep cards, pwedeng bumili ng single journey tickets na naka 50% discount din. Samantala, nakikipag-usap naman ang pamunuan ng DOTR sa LRT1 management kaugnay ng pagbibigay ng parehong diskwento. Dapat din kasi ng LRT1 ay pinatatakbo ng pribadong kumpanyang Light Rail Manila Corporation. Ang inyong kapuso, Mark Macalala ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Last Report! Weng de la Peña sa Anong Say Nyo? Superradyo DZWB Last Report! Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa 60 piso. Flash report mula kay Nympha Ravelo. Nympha. Umabot sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa ngayon, 60 pesos at 40 centavos ang palitan ng piso sa isang dolyar. Mula yan sa pagbubukas kaninang umaga sa palitang 59 pesos and 90 centavos. At mula rin sa 59 pesos and 95 centavos sa pagsasara kahapon, March 18. Kahapon, March 18, 59.52 ang palitan. Yung palitan ngayon na 60 pesos and 40 centavos, pinakamalaking sadsad ng halaga ng piso kontra dolyar mula nung mangyari itong giyera sa Middle East. Noong Enero, matatandaan, sinabi ng Malacanang, pinaagapan ni Pangulong Marcos na umabot sa palitang 60 pesos sa isang dolyar dahil nangangahulugan ito ng pagbaba ng halaga ng piso at paglaki ng utang ng ating bansa. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Maraming salamat, Nympha Ravelo. Superradyo DZWB Last Report! Meron tayong nagmamadaling Superradyo DZWB Last Report! alas 6:48. Sunog, nako, meron pa sunog dyan sa Barangay Tumana sa Marikina City. Mark Macalala at Mark! Dahil pasado alas 6 ng umaga nang sumiklab ang sunog dito sa residential area sa Block 75, Angel Santos Street, Barangay Tumana sa lungsod ng Marikina. Ito ay dinasa unang alarma at mabilis ang kumalat ng apoy. Dala na rin ang magkakatabi ang mga bahay dito at gawa sa light materials ang mga bahay. Sa ngayon, patuloy yung pag-apula ng mga bombero dito sa sunog na ang pinakahuling impormasyon na nakalap natin mula dito sa PFP Marikina ay pasado alas 6 o 42 ng umaga. Ito ay under control na ibig sabihin hindi na inaasahang kakalat pa. Magkagayon man, marami tayong mga bahay na nakita dito sa area na tinupok ng apoy at humingi pa tayo ng assessment sa kung gaano karami yung eksaktong bilang ng mga nasunog na bahay. Yung mga resident naman dito, nakikita ko kanya-kanyang ligpit noon, kanilang magagamit sa pangamba kanina na baka mamaya madama yung kanilang sinitirhan. Mamaya magbabalik tayo sa follow-up report. Ang inyong kapuso, Mark Macalala ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Alas 6:50 na po ng umaga. Flash report. Superradyo DZWB Last Report! Meron pong Pantay SUV. Kalsada. May SUV tumagilid sa Marcos Highway matapos bumangga sa mga concrete barrier doon. Mark Macalala at Mark. Weng, holiday ngayon. Kanina maluwag to pero ngayon napakabigat na ng daloy ng trapiko dito sa westbound ng Marcos Highway. Ang dahilan, isang SUV. Isa itong Montero no, na tumagilid kanina matapos bumangga sa mga concrete barrier. Sa kanan pa dito yung mga salamin, yung mga basag na bahagi nitong sasakyan, no?
At yung concrete barrier ay ang bilang ko dito nasa 5. At may mga tumilapon pa na mga concrete barrier sa lakas ng impact. Sinarado muna itong 2 lane ng Marcos Highway. Kaya naiipon noon sa natitirang 2 linya sa kabila itong mga sasakyan na dumaraan dito. At ito, dumating na rin yung road emergency ng MMDA para itayo itong SUV. Sa ngayon ay ito, naitayo na rin itong sasakyan na tumagilid kanina. Yung driver, ito, nandito pa si JM. Sir, mabilis lang. Anong nangyari kanina? Bakit tumagilid at bumangga ka sa concrete barrier? Tulog po habang nag-drive po. Naku, Nakatulog ka habang nakatulog. nagdadrive. Saan ka galing, sir? Dito po ng mga kaibigan ko. So, saan ka pa pupunta ngayon? Pauwi na po sa Saan? Uwi na. busy po. Papunta ka sa Quezon City. Hindi ka naman, sir, nakainom. Hindi na po masyado. Kahit jeep lang talaga. Yun. Ano daw? Hindi daw masyado. Hindi masyado. Nakaidlip daw. Sige. Nakaidlip, sir. Ayun, habang nagpapanayaw Meron bang ano dyan, traffic investigator na may dalang breath analyzer. breath analyzer? Meron dito, nakikita ko mga polis sa MMDA pero wala pa yung Breath analyzer. Nako. Wala ba silang breath analyzer dyan? Naku naman Dapat si matik sir. yun eh. Teka, tatanong Oo. natin. Matik yun. Ma'am, may breath analyzer dito Nakainom dito, daw ma'am, pero hindi para masyado. ma-check. Wow. Wala, ma'am. Mm-mm. Ayan, oo. Teka lang. Wala daw. Ma'am, may breath Wala. analyzer dito lang. Wala. Dito para ma-check kung nakainom ba yung driver. Wala pa. Wala Wala. pa, Joel. Wait. Wala pa. Hindi naman nasaktan yung driver na yan. Mark? Wait, sorry pa, paulit lang. Hindi siya nasaktan? Oo. Sa kabutihan pala, hindi naman siya nasaktan. Nakita ko lang yung pantalon niya dito medyo nasira. Pero wala namang sugat, no? Dala lang ng kikma kanina nung pagtagilid. Maayos naman na nakakausap yung driver eh. Kaya kanina sinasabi niya, pauwi na sana siya, nagkatid lang ng kaibigan. From Antipolo, papunta siya sana ngayon ng Quezon City. Nang nabangga niyo itong nasa 5 concrete barrier ngayon dito sa Marcos Highway na ngayon hindi pa nakiklear itong area. So nangyari itong aksidente pasado alas 7 ng umaga at ngayong mag-aalas 8 ng umaga lang naitayo. Naitayo ng mga tauhan ng MMDA itong road emergency team. So ito, hahatakin nila. Kinakabit pa yung mga bakal dun sa gulong para ito ay mahatak. Magkagayon man, 2 linya yung apektado. Ulitin natin, 2 linya apektado, Marcos Highway, westbound lane. Ito yung mga palabas na at papunta na ng Quezon City. Kaya abiso rin sa mga motorista, bakit traffic kahit holiday ngayon, ito yung dahil sa aksidente na nangyari nga dito sa Marcos Highway. Ang kanyang kapuso, Mark Pakalala ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Superradio DZWB Last Report. Pantay Kalsada. Meron tayong flash Flash report, report. mga kapuso. Superradio DZWB Last Report. Oras natin alas 9:55. Ilang militanteng grupo nagprotesta sa Philcoa, Quezon City dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Alan Gato, sa iba pang detalye. Alan? Nagsama-sama ang iba't ibang militanteng grupo para iprotesta ang walang humpay na pagtaas ng petrolyo sa tapat mismo ng isang gasolinahan sa Philcoa Commonwealth. Kinundina nila ang kawalang kapangyarihan ng Administrasyong Marcos upang mapigilan ang pagtaas ng krudo sa bansa. Ayon sa mga militante, dapat alisin na ang buwis sa langisa na lalong nagpapabigat sa walang tigil na pagsipa ng langisa. Wala rin anilang malinaw na direksyon ng gobyernong Marcos upang masolusyonan ang kinakaharap na problema ng bansa. Git nila dapat nang tapusin ng Estados Unidos ang kanilang gera sa Iran upang matigil na ang problema na kinakaharap sa petrolyo. Hanggat hindi nila bumababa ang presyo ng langisa, lalong magpapalugmok ito sa nagpapahirap ng kalagayan ng mga Pilipino. Pagkatapos ng ginagawa na programa ng iba't ibang militante dito sa bahagi ng Philcoa Commonwealth, sasama naman sila mamayang alas 12 ng tanghali sa Welcome Rotonda para magtipon-tipon para sa isang mas malaki ang kilos protesta patungo naman sa lungsod ng Maynila. Ako sa Alan Gatos ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Superradio DZWB Last Report. Salamat, Alan Gato. Superradio DZWB Last Report. Mga pampublikong sasakyan at mga sasakyang ginagamit sa freight services magkakaroon ng 2 buwang diskwento sa toll. Report mula kay Sam Nielsen. Sam?
Magkakaroon nga ng dalawang pansamantalang diskwento sa toll rates sa mga public utility vehicles o PUVs, public utility buses at mga sasakyang ginagamit sa freight services simula sa ika-23 ng Marso. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, yan ay kasunod ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na humanap ng paraan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng transportasyon dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Toll Regulatory Board, voluntaryong ipatutupad ng mga tollway operator ang pansamantalang diskwento para sa mga mahalagang sektor ng transportasyon. Saklaw ng bawas singil ang mga jeepney at iba pang Class 1 PUVs, mga bus na kabilang sa Class 2 at Class 3 vehicles na ginagamit naman sa logistics at pagdadala ng mga pangunahing bilihin. Ipinaliwanag ni DOTR Secretary Banoy Lopez, malaking tulong ang toll discount hindi lamang sa mga driver at commuter kundi maging sa mga mamimili dahil makakatulong ito para mapanatili ang pamasahe at presyo ng mga produkto. Ipinagpasalamat naman ang kalihim ang hakbang na ito ni SMC President at CEO Ramon Ang at ang Metro Pacific Tollways Corporation Chairman Manny Pangilinan sa kanilang naging ambag dito sa gitna ng krisis sa langis. Tatagal ang diskwento sa loob ng 2 buwan at maaari pang palawigin depende sa magiging pagsusuri sa ilalim ng bagong toll rates ay maaari makatipid ng hanggang sa 18 piso ang mga Class 1 vehicles. Ako rin Sam Nielsen ng James Paradio, DCWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report.